Breaking news, ilang bahagi ng Ukraine na nasakop na ng Russia, maaari pang maibalik sa Ukraine. Ayon sa pahayag ng US President na si Donald Trump mula sa White House, ito ay matapos ipahayag ni Trump na nakausap na nito sa telepono ang parehong leader ng dalawang bansa na pawang nagnanais na umano na tapusin ang digmaan, kung saan sinabi niya na tila ay malabong maibalik pa sa Ukraine ang lahat ng teritoryong nasakop na ng Russia, subalit sinabi nito na ang ilang bahagi nito ay posible pa ring maibalik sa Ukraine at ang posibleng kapalit nito ay ang maaaring hindi tuluyang pagsali ng Ukraine sa NATO dahil ayon sa US Secretary of State, ang pagsali ng Ukraine sa NATO ay wala sa realidad na nagpapahiwatig na ang pagsali ng Ukraine sa NATO ay hindi hahantong sa pagtigil ng digmaang ito. Samantala ayon naman kay Dmitry Peskov, ang tagapagsalita ng Kremlin, ay tinalakay umano sa pag-uusap nila Trump at Putin ang maraming bagay, kabilang na ang gitnang silangan at Iran, bukod pa sa Ukraine na siyang pangunahing paksa ng kanilang usapan. Isang pahayag na nagpapahiwatig sa mas malawak na negosasyon ng dalawang bansa na maaaring makapagpabago sa interes ng parehong bansa para sa gitnang silangan, kabilang na sa Iran. Kaya't malaki ang posibilidad na tunay ang sinasabi ni Donald Trump na hindi man maibalik sa Ukraine ang lahat ng lupaing nasakop na ng Russia, ang ilang bahagi nito ay maibabalik at maibabalik pa rin sa kanila, at ito ay dahil sa lawak ng negosasyong maaaring pakinabangan ng Russia at US mula sa mga kasunduan nito para sa Amerika. Ayon pa sa ulat, ay sinabi ng US Secretary of State sa pulong ng NATO na determinado si Trump na hikayatin ang Europa na akuin ang karamihan ng mga gastusin at responsibilidad sa militar para sa depensa ng Ukraine, kabilang na ang posibilidad ng isang peacekeeping force na hindi magsasama ng mga tropang Amerikano. At nagsabi na ang peacekeeping force ay hindi dapat magkaroon ng Article 5 protections ng NATO na naglalayong obligahin ang mga kasaping bansa na magbigay ng tulong kung ang isang bansa ay aatakihin. Kaya't sa madaling salita ay magbibigay ito ng kasiguruhan para sa Russia na ang US o ang 31 bansang kasapi ng NATO ay hindi tutulong kung ang mga peacekeeping forces ay makasasagupa ang puwersa ng mga Ruso. Isang pahayag na tila naglalarawan na walang magiging silbi ang peacekeeping forces laban sa Russia, subalit kung magkakaroon man ng labanan kalaunan sa pagitan ng peacekeeping forces laban sa Russia, ay maaaring magkaroon pa rin ng posibilidad na magkaroon ng direktang labanan sa pagitan ng mga bansa sa Europa laban sa Russia. Dahil sa panahon ng digmaan, ang bawat desisyon ng bawat bansa sa mundo ay madaling nababago, kung kaya't ang pahayag na ito na nag-aalis sa Article 5 ng NATO ay maaaring formalidad lamang upang makatiyak ang Russia na hindi ito basta magagamit ng Ukraine kalaunan laban sa kanila. Kaya't sa pamamaraang ito ay maaaring hindi basta gumawa ng maling hakbang ang magkabilang grupo para muling sumiklab ang gyera, at sa pamamagitan nga ng balanseng pamamaraan na ito ng US ay maaari itong tanggapin ng dalawang bansa para maituloy ang tigil putukan na ninanais nila, at ang isa sa malinaw na kapalit nito ay ang pagbabalik ng Russia sa ilang bahagi ng Ukraine na nasakop na nila. Kaya't kumpiyansa si Trump na maibabalik pa ang ilang lupain ng Ukraine na nasakop na ng Russia, at upang makasiguro ay ipadadala umano ng US President ang pangalawang Pangulo at ang US Secretary of State nito upang plantsahin ang magaganap na pagkikita ng US at Russian President na itatakda umano sa Saudi Arabia. Kaya't sa madaling salita ay unang bubuo ng mga formal na proposal ang kinatawan ng bawat bansa mula sa US, Russia at Ukraine na gaganapin sa Munich sa Germany, upang sa panahon ng paghaharap ng bawat pangulo ay mas malinaw na ang magiging talakayan ng bawat bansa sa usaping ito. At dahil nga tila ay malapit na sa katotohanan ng pagtatapos ng digmaan, ay muli na namang nagpapapansin ang komunistang partido ng mga Tsino, kung saan matapos ang mga balitang ito ay nag-alok agad ang China na mag-host ng isang summit sa pagitan ng dalawang leader upang tumulong sa pagwawakas ng digmaan. Isang pahayag na sa kabila ng matagal nilang pananahimik ay bigla na lamang silang nag-aalok ng mga siwa sa pagpupulong ng dalawang leader ng bansa, kung saan ay iniulat sa pahayag na ang Saudi Arabia na ang naatasang mga siwa sa usaping ito. Kaya't malinaw na pumapapel na naman ang mga Tsino.
isang pamamaraan upang maipakita sa mundo na sila ay para sa kapayapaan kahit paulit-ulit silang nanghaharas ng mga kapitbahay nito para magnakaw ng teritoryo. Sa katunayan, matapos ang naganap na pag-uusap sa pagitan ng Jordanian King at US President, ay isa ang media mula sa China sa mga nanguna sa pagpapakalat ng balitang inireject ng Jordanian King ang plano ni Trump para sa Gaza, kung saan ang naging basihan ng post na ito ay nagmula umano sa post ng Jordanian King mula sa kanyang Twitter account na nagsabing nananatiling matatag ang Jordan laban sa pagpapalayas ng mga Palestinian sa Gaza at West Bank, at idinagdag na ito ang nagkakaisang posisyon ng mga Arabo. Subalit kung panonoorin mo ang naging pag-uusap ng Jordanian King at US President mula sa White House noong February 12 taong kasalukuyan, ay malinaw na nagpapahiwatig ng suporta ang Jordanian King sa plano ni Trump para sa Gaza dahil hindi naman literal na pagpapalayas ang gagawin nila. Sa halip ang kanilang gagawin ay pagkupkup lamang upang isalba ang mga buhay nila. Magkaiba ito sa termino ng literal na pagpapalayas na nangangahulugang hindi pinahahalagahan ng mga buhay nila. Kaya't sa madaling salita, ang post na ito ng Jordanian King ay hindi teknikal na maituturing na hindi pagsang-ayon sa mga plano ni Trump para sa Gaza. Sa halip ito ay isang pahayag na naglilinaw lamang na hindi ito sang-ayon sa literal na pagpapalayas ng mga Palestinian mula sa Gaza. Kaya't sinabi ng Jordanian King sa pag-uusap nila ng US President ay sa wakas nakakita na siya ng isang taong mag-aakay sa kanila sa linya ng pagtatapos para sa kapayapaan at katatagan sa rehiyon nila, at sinabi rin itong kailangang isaalang-alang sa mga desisyon ng interes ng US at iba pang mga bansa sa gitnang silangan, kabilang na ang Jordan sa mga plano nila. Bukod pa riyan ay kusang loob na nag-alok ang Jordan na kupkupin ang 2,000 Palestinian mula sa Gaza na mangangahulugang aalisin ito mula sa Gaza, at malinaw na hindi ito maituturing na pagpapalayas gaya ng iniisip ng iba. Sa halip ang layunin nito ay tulungan sila na sa madaling salita ay maihahalin tulad ito sa plano ni Trump na kupkupin ng mga kapitbahay nito sa gitnang silangan ang mga Palestinian sa Gaza at hindi para palayasin sila. Kaya't sinabi ng Jordanian King na hihintayin niya ang mga planong ilalatag pa ng mga bansa sa gitnang silangan gaya ng Egypt upang mapagtulungan nila kasama ang US na magkaroon ng katahimikan sa Gaza. Kaya't malinaw na ang Jordanian King ay sumusuporta sa mga layunin ng US President na matulungan ang mga tao sa Gaza. Subalit ang terminong pagpapalayas lamang ang nagiging daan upang magkaroon ng magkakaibang interpretasyon ng kumukontra sa kanyang mga pulisiya. Gayunpaman ay malinaw na ang nais mangyari ni Trump ang pinakamabisang pamamaraan upang maisalba ang mga Palestinian na nagnanais ng mas mapayapang buhay kaysa manatili sa bansa nila, kaysa sa iminumungkahi ng Egypt na muling buuin ang Gaza habang pinananatili ang mga Palestinian sa lupain nila. Isang pahayag na maituturing na isang kabalintunaan dahil papaano nila bubuuin ang Gaza kung ang Hamas at mga sibilyan ay magkakasama. Ito ang dahilan kung bakit ang mga miyembro ng Hamas ay mga nakamaskara dahil nakikihalubilo sila sa mga sibilyan upang hindi sila mahuli ng mga kalaban nila. Kaya't papaano nila bubuuin ang Gaza kung sa isang iglap ay maaaring traidorin lamang sila ng mga miyembro ng Hamas sa rehiyong ito. Kaya't kinakailangan talaga silang mailikas bago muling buuin ang rehiyong ito.